Well, magandang umaga po sa bawat isa and Happy New Year. Amen. Alam ko ho ay mga ilang beses na tayo nagbatian through social media at iba pa rin yung personal and iba pa rin dito sa church. This is the first Sunday of 2021 and after this, there are 51 more. Amen. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng Panginoon. As far as I can remember, through 2020, sa kabila ng pandemya, ay walang Sunday na hindi tayo nagkaroon ng gawain. But there are times na talagang minsan dalawa lang kami ni Brother Gab, minsan nag-iisa lang ako dito. And there is one time na ako ho ay naka-isolate dahil ho mayroong trangkaso. Pero salamat sa Diyos, tayo ho ay patuloy na sinustentuhan ng Panginoon at if we look back sa 2020, we look at the providence of God, the sustenance of God, and the faithfulness of God, and we look forward sa 2021 and we will again trust God. Titiwala tayo sa Diyos na may hawak ng lahat ng ito. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome din po sa ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa ating online streaming. And this is the first part ng ating gawain pag Sunday, our Sunday school. And we are still studying about the doctrines of God. And I pray and hope that we are slowly increasing in our knowledge of God. At yan ang sabi ni Apostol Pedro, but grow in grace and in the knowledge. Kailangan tayong lumalalim sa kaalaman, sa katotohanan, pagkakilala sa ating Panginoon. So tayo ho ay magsimula sa ating gawain as some of our brethren are still on the way. And tayo ho ay nagagalak sa Panginoon at tayo ho ay patuloy niyang pinagkakalooban pa ng lakas buhay at pagkakataon to come together to worship our Lord. So tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng pag-awit ng ilang mga awitin. Tawagin na si Brother Gab para tayo panguna. Joshua
Awitin po natin Jesus Paid It All. Amen. Ayan, isang magandang umaga sa bawat isa. And again, Happy New Year. And as I've said ho kanina lamang, ay ito ho ang unang Sunday ng taong 2021. And by God's grace, we're looking forward to the next 51 Sundays. Ano ho? Tayo ho ay nagagalak sa Diyos at nagpupuri. At as we look back sa 2020, kung paano niya tayo sinustentuhan, iningatan. So tayo ho ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga bagay ho na yan. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. I hope ang kanta niyong 10 mga daliri ay kumpleto pa rin. And I was trying to watch some replay ng mga balita at sang-ayon ho sa DOH ay 80% ang ibinaba ng biktima ng paputok. Ano ho, sapagkat una, yung iba wala nang pambili. And then talagang mahigpit ho ang ating gobyerno tungkol sa bagay. And sad to say, I don't know kung nabalitaan nyo, yung 12 years old na batang babae ay nasentruhan ng ligaw na bala sa ulo at namatay. Ano ho, so again, ay alam natin, we may not be able to answer the question why, but we can always say the truth that God is sovereign. Ang Diyos ang may hawak pa rin, hindi yun wala sa kontrol ng kamay ng Panginoon. At sa kanyang kapahintulutan, siguradong merong dahilan na hindi siya obligadong sa atin ay ipaalam. Pero siya pa rin ay matuwid, siya pa rin ay mabuti,
at siya pa rin ay patuloy na gumagawa, lalo na sa buhay ng kanyang mga anak. So tayo ho'y magpatuloy sa atin hong serye ng pag-aaral, and our plan originally is to finish the fundamentals of the faith in the year 2020. Hindi ko ho inisip, hindi ko planong maging ganito kahaba yung ating pag-aaral, and nagtagal tayo dito sa patungkol sa pag-aaral ng doktrina patungkol sa Diyos. If you remember, last year, simulan natin ang pag-aaral una about the Word of God, the doctrine about the Word of God, ang salita ng Diyos. And I hope we are, and even more so, convinced na the Bible is really God's Word. Hindi ito opinion ng ilang mga Hudyo, hindi ito isa sa mga katotohanan, alternative options, but this is the truth, the Word of God, and the basis of our faith. At yun ang inilagay natin sa unahan because it established the groundworks. Ito yung pundasyon, dahil kung hindi ito salita ng Diyos, kung hindi ito totoo, what is the purpose of studying it? Kung hindi ito totoo, baka mamaya hindi pala ito yung katotohanan patungkol sa Diyos. But as we have seen, this is God's Word, this is the truth, and what it reveals the truths about God. At sa ating pag-aaral, if you notice, tuwing meron tayong pinag-aaralan na katangian ng Panginoon, hindi lang natin binibigay yung definasyon, kundi we go to the Scriptures and look at the Scriptures kung ano ang sinasabi talaga ng salita ng Diyos. And that is a very good attitude. Buksan lang natin sandali ang ating mga Bible and let us be reminded. And this is also a good place to start the new year sa ganitong attitude. Sa Acts chapter 17, hindi pa ito yung ating pinakapag-aaral ngayong umaga, pero gusto ko lang simulan ho dito, and maaaring I would like to encourage you to be reminded of this verse, lalo na kung tayo ay pupunta sa church at alam natin na makikinig tayo ng salita ng Diyos, to have this, as we have called it, the Berean attitude. And what is their attitude? So verse number 11. Simulan natin sa verse 10, okay? Acts chapter 17, verse 10, "And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews." So, pinaalis agad si Pablo at si Silas, hindi dahil ayaw nila kay Pablo at kay Silas, kung hindi nag-arise ang persecution sa Thessalonica. Huhulihin ang Apostol Pablo at si Silas, so para protektahan sila, ang sabi ng mga punta na kayo, alis na kayo. At sa kanilang pag-alis sa Thessalonica, they went to Berea, at ang sabi ng salita ng Panginoon, pumunta agad sila sa synagogue, and the synagogue is a place, a local gathering of the Jews. Sa amang lugar, basta may mga Hudyo, they try to establish a synagogue. Hindi yan sinangag, hindi synagogue. At ang synagogue, if I remember correctly, there must be at least 10 heads of the family to form a synagogue. So dapat at least may 10 ulo ng pamilya, 10 tahanan to form a synagogue. So there is a considerable number of Jews. So nagpunta doon si Pablo at si Silas, at ang layunin nila ay para aral ang salita ng Panginoon. At merong comment dito si Luke. And Luke is the writer of the book of Acts. And he commented, this is an inspired, this is an inspired comment by Luke. Ito yung komento ng Panginoon tungkol sa mga Bereans. Verse 11, the Bereans were more noble than those in Thessalonica. They are, in a sense, nobler, mas mahusay. Ang mga taga Thessalonica talagang tinanggap ang salita ng Diyos. Ano pa bang huhusay sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Well, in the attitude that they did it, ang sabi, in that they received the word with what? With all, anong sabi? Ang salita? Readiness. Tinanggap nila ang salita ng may buong kahandaan. And I hope, mga kapatid, when we come to church, that is our attitude. May buong kahandaan.
Yung iba, handang matulog pagdating sa church. Handang makipagchismisan, handang makipag-usap, handang makita yung bagong damit o handang makita si crush. Pero hindi handa sa salita ng Panginoon. I pray and hope na siguro pag Saturday evening pa lang, magandang i-meditate na to. Ipag-pray na, hingin ang tulong ng Panginoon to be ready. Kung sa ating sarili ay maaaring mas masarap humiga pa sa kama, para bang mas mabigat bumangon pag araw ng linggo sa marami. Brother Paul, ako araw-araw mahirap bumangon. Pero this and how God described them, this is a noble attitude, a noble character. They received the word of God with readiness. And I hope we're ready. And I hope every time we come to church or every time we tune in sa ating time in the Word, we come in readiness. And one of the things na magandang gawin is to pray, to ask God for help, hingin ng tulong ng Panginoon. And ano pa? They received the Word of God with all readiness of mind. And what did they do? And search the Scriptures daily whether those things were so. Yung pinapangaral nila Pablo, they search the Scriptures daily whether those things were so. Ano ibig sabihin? Ano ang basihan nila? Ang basihan nila ng katotohanan ay hindi kung sino yung nagsasalita. Ang basihan nila ng katotohanan ay kung yun nga, the Scriptures. They check it on the Scriptures. Yun nga ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Let's just give a little bit of practical application. Halimbawa, isang araw, binuksan mo ang telebisyon na natapat sa channel na merong tumatayo at nakikita mo na siya'y nangangaral at ang bungad-bunga niya, mga kapatid, nanaginip ako! At maraming mga Pilipino, nagpakita ang Diyos sa kanya. Teka muna. Tingnan muna natin ang salita ng Diyos. Ito ba ay sapat at marapat at ligtas na basihan ng revelasyon ng Panginoon? Paano ba nangungusap ang Diyos sa mga mananampalataya sa panahon ngayon ng bagong tipan? They search the Scriptures whether those things were so. May tumayong mangangaral, gwapo kung gwapo, mahusay magsalita kung mahusay. Pero anong sinasabi nila? Ano ho bang kapatid ang sinasabi ng Biblia? Paano daw ho maliligtas? Ito ho ang sabi, basahin ho natin. Kailangan mong umanib sa iglesia ni Kristo. Teka muna, yun nga ba ang paraan ng kaligtasan sangayon sa Biblia? Let us search the Scriptures. Therefore, ang punto ay ito, the authority is not the preacher, the authority is the Word of God. Sana ho ay makita ho natin yun. And that is a very good attitude as we come to church every Sunday, as we tune in sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos, to be ready and to acknowledge the authority of the Word of God. With all that, ay para lang ho encourage tayo, paalalahanan tayo na tayo ho ay maging handa sa pag-aaral, pakikinig, pangangaral ng salita ng Diyos every time na tayo nagkasama-sama sa atin hong pagsamba sa Panginoon. Well, before we continue sa ating lesson ngayong umaga, let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tunay, napakabuti mo. Namamangha kami sa iyong biyaya. At kagaya ng sinabi ng iyong salita, dahil sa kahabagan mo, it is of your mercy that we are not consumed. Panginoon, hindi dahil naging mabait kami, hindi dahil naglingkod kami, sapagkat Panginoon, kung susukatin mo ang aming kabutihan, kung susukatin mo ang aming pagsunod at paglilingkod, Panginoon, kitang-kita na ito'y kulang. Kulang na kulang. Pero dahil ikaw, O Diyos, ay Diyos na mahabagin, Diyos na mabuti at mabiyaya at tapat, kami ay naririto, patuloy na nabubuhay, patuloy na humihinga,
Patuloy pa rin tumatanggap ng mga patong-patong na biyaya mo. At ngayon, O Diyos, kami naririto para mag-aaral ng iyong salita. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay, walang ibang Diyos na kagaya mo. At kung paanong kami ay iningatan mo, sinustentuhan mo nakaraang taon, Panginoon, sa iyo pa rin kami umaasa. Sa iyo pa rin kami tumitingin. Itong taon na aming kinaharap. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Pero Panginoon, alam namin na ikaw ang may hawak sa lahat ng mangyayari. At sa iyo kami, Panginoon, sumasandal. At palayan mo ang aming panahon sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng kahandaan. Maraming alalahanin, maraming nararamdaman, maraming umaagaw ng aming atensyon. Tulungan mo kami na ito'y magapos ng iyong katotohanan, mapuno ng iyong katotohanan. Ingatan mo kami, O Diyos, tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Lahat ng papuri ay mauwi lamang sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, again, I must hurry sa atin hong pagre-review. Last Sunday, which is the last Sunday of 2020, pinag-aralan natin ang isang napakahalaga at talagang nangingibabaw na katangian ng Panginoon na pinapakita ng salita ng Diyos. At kung inyong naaalala, ang katotohanan na kung saan sinabi at pinoint out ng ilang mga theologian na ang pagpapakilala ng Bible sa Diyos, hindi sinabi ng Bible na God is love, love, love. Hindi sinabing God is good, good, good. Kung hindi ano ang three repeated na paulit-ulit na katangian na ina-ascribe sa Panginoon. And that is what? God is holy, holy, holy. So last Sunday, we considered, tinignan natin mula sa salita ng Diyos, ang katotohanan na ang Diyos ay banal. And dalawa ang meaning ng salitang kabanalan. Particularly when we look at the Bible, the first meaning or ito yung mas primary meaning, ito yung mas pangunahing kahulugan ng salitang holy is the word to be separate or to be set apart. Nakabukod. Ibig sabihin, pinapakita nito yung kakaibahan. Siya ay namumukod tangi. And ascribed to God, it pertains to God's transcendence. Ayun. Ito yung salita na nagpapakita na ang Diyos ay lubhang kakaiba sa atin. Hindi siya improved angel. Akala nung iba, pag ikaw ay naging mabuti, pwede ka maging anghel. Pag ang anghel nagsumika, pwede siyang ma-promote sa pagiging Diyos. No. Hindi new and improved lang ang Panginoon. He is entirely different. God is the creator and everything else are creatures. Okay? God is independent, everything else are dependent. Ganon kalaki ang pagkakaiba. So that is the primary meaning of the word holy, to be set apart. And then, isa pa sa fundamental idea ng word na holy is pertaining to ethical holiness or God's separation from any moral evil or sin. Ang pagkakahiwalay ng Diyos mula sa anumang kasalanan. If you remember, sabi ni John sa 1 John chapter 1, and this is the message we had received on Him from the beginning, that God is what? Light. And in Him is no darkness at all. And in that passage, ginagamit ni John ang analogy ng light and darkness pertaining to ethical holiness and to wickedness. Ang kabanalan, ang kawalan, ang pagkakahiwalay sa kasalanan at pagiging makasalanan. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay liwanag at walang anumang dilim sa Kanya. Walang anumang kasamaan, walang anumang wickedness sa ating Panginoon. So that is the two basic definition ng salitang holiness. God is set apart. He is infinitely higher and different from all His creation. And then lastly, God is morally holy. That is, hiwalay siya sa anumang kasalanan.
And isa ho sa mga application natin, putahan lang natin for us to be reminded. And also, this is a good, very good passage na pagbulay-bulayan this year, this start of the year, beginning of the year. Ang sabi ng Panginoon, verse 15, 1 Peter. 1 Peter chapter 1, verse 15. Ano po ang sabi? But as He which has called you is holy, so what? So be ye holy in all manner of conversation. Siya na tumawag sa atin ay banal, kung kaya't kayo nga ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Because the Lord our God, ang tumawag sa atin, na nagligtas sa atin, ay Diyos na banal. Kung kaya't ang mga mananampalataya, ang mga tunay na Kristiyano ay kailangang magpakabanal. Another important point na ayoko makalimutan natin, the question, why the cross? Pag tinanong ka, bakit kailangan mamatay ni Jesus sa krus? Well, one of the short answers, because God is holy. Dahil hindi niya pwedeng palagpasin ang kasalanan. Dahil siya ay banal. At ang tao ay makasalanan. At kung maliligtas ang tao, kailangang bayaran ang kasalanan. At ang kaparaanan nito ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Because God's holiness demands the payment or punishment of sin para bayaran o parusahan ang kasalanan. So, those are just very important applications and implications ng katotohanan na ang ating Diyos ay Diyos na banal. Ngayong umaga hong ito, Lord willing, dalawa ho ang ating ikukonsidera, bibigyang atensyon na katangian ng Panginoon, which is still part of the communicable attributes of God. Number one, we will try to consider or look at the truth or study the truth that God is a righteous and just God. Ang Diyos ay isang matuwid na Diyos, the righteousness and the justice of God. Pangungunahan ko na ho kayo, ang dalawang term na ito is almost synonyms. Very small ang kanilang pagkakaiba. So, almost interchangeable. Tanungin ko kayo, anong Tagalog ng righteous? Righteous? Matuwid. Anong Tagalog ng just? Justice po yun. Matuwid din. It's the same sa pagdating sa Tagalog. So, kung makikita dun pa lang, gusto mo makita ho natin, these two words are meron lang konting aspeto na nagkakaiba, but it almost pertains to the same thing. The righteousness and the justice of God, or God being righteous and being just. As we always do, we go to the scripture. Kung hindi sinasabi ng Bible na ang Diyos ay ganito, hindi natin pwedeng paniwalaan na ang Diyos ay ganito nga. So let us first look at the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 32. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, describe ang ating Diyos sa iba't ibang mga kaparaanan. At sabi ng Deuteronomy chapter 32 verse 4, He is the rock. Hindi yan si Dwayne Johnson. Okay? He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment, a God of truth without iniquity, and what? Just and right is He. Siya ay matuwid at siya ay matuwid. Just and right. That is, God always does justice. Hindi siya nagko-commit ng injustice, and He always does right. Sa kanyang paggawa ay lagi siyang matuwid ang kanyang ginagawa. Sa isa pang talata, sa Psalm 97 verse 2. Psalm 97 verse 2. Ano po ang sabi? Clouds and darkness are round about Him.
At maganda ang sinabi ni John MacArthur, naalala ko tuloy yung kinoment ni John MacArthur. You remember yung dun sa narrative ng kamatayan ni Jesus sa krus, nagdilim, at ang laging sinasabi ng iba ay tumalikod ang Diyos kaya nagdilim, at lagi na lang ang kadiliman ay ina-ascribe na hiwalay sa, at kakabasa lang natin kanina, God is light and in Him is no darkness at all. Pero gusto ko lang i-consider natin ito, ang sabi sa Psalm 97 verse 2, clouds and what? Darkness are round about Him. So let us be careful na pag nagbabasa tayo ng Bible, darkness always not good, but here, it is round about God's throne. Okay? So clouds and darkness are round about Him. Righteousness and judgment are the habitation of His throne. Ito ay figure of speech. Parang pinipersonify ang throne. Nakatira daw ang trono ng Diyos. Saan siya nakatira? Well, si Brother Paul nakatira sa Guyong, Santa Maria, Bulacan. Well, saan masusumpungan ang trono ng Panginoon? Masusumpungan daw sa righteousness and judgment. Doon nakaupo. Ito ang katangian. And again, that word throne pertains to His sovereign rule. Yung kanyang paghahari. At ang paghahari ng Diyos, sa madaling salita ito'y isang matuwid. It is a righteous and just kingly rule. O paghahari ng ating Panginoon. There are other passages na mga maaari nating puntahan. Nakitingnan lang natin, these are two passages na maliwanag, parehong ina-ascribe sa Diyos. Righteousness and justice. It always, not always, it's madalas makikita sa Bible na magkasama na ginagamit na paglalarawan sa ating Diyos. Jeremiah 9:24, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness. So ito yung katangian ng Diyos. He always exercise. Laging ganito yung ginagawa niya. Judgment and righteousness. Sa Isaiah 45 verse 21, God is a just God. Sa Psalm 7 verse 9, God is a righteous God. So, all over the Bible, we can go to dozens of verses, pero mauubos ang ating oras. Pero gusto ko lang, sana maliwanag sa atin and established that God is indeed righteous and just. Ang Diyos ay matuwid na Diyos, at let me just put it this way, Diyos ng hustisya. Hindi niya kailanman hindi ibibigay ang nararapat na hustisya. So if we will define this word, as I've said, if we will do a word study, kagaya nung sinabi ni, I believe si Louis Berkhoff ang nagsabi, yung salitang ito sa Greek, sa Hebrew at sa Greek are justice and righteousness belong to the same word family. Halos synonyms ang word na just and righteous. Let me read some definitions. Asang-ayon kay Wayne Grudem sa kanyang systematic theology. God's righteousness means that God always acts in accordance with what is right and is Himself the final standard of what is right. Righteous. From the root word, hindi ko sabihin Greek word, root word, right. Ang sabihin ng right. Not wrong. Not left. Right. Ano yung sabihin ng right? Tama. Righteous, laging tama. With regards to God, lahat ng ginagawa ng Diyos ay laging tama at wala siyang maling ginagawa. At maganda yung sinabi ni Wayne Grudem, and God is the standard ng tama. Ano bang basihan ng tama? Alala ko yung isang apologist, Christian apologist, tinanong niya yung isang tao, anong basihan mo ng tama at mali? Isip niyo ba yun? Kung walang Diyos, saan galing ang tama at mali? At ang sagot ng isang tao, tama yung gusto ko, yung mali yung ayaw ko. Paano kung gusto kong barilin ka? Tama? O mali? Mali yun. Gusto ko pag pinagbasihan natin ang gusto at nararamdaman,
delikado at magiging napakagulo. Pero ang Diyos ang basihan ng tama. At lahat ng ginagawa niya ay tama. Theologian Sam Storm, ang kanyang definition na ito, justice, or God's justice therefore, is God acting and speaking in conformity with who He is. Yung hustisya ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng hustisya at Diyos na matuwid, ito yung pakikipag-deal niya sa tao. Halimbawa, si Brother Gab ay gumawa ng mabuti. God will deal with him justly. At halimbawa naman, gumawa ng masama. God will deal justly. Sang-ayon sa kanyang pamantayan, sang-ayon sa kanyang kautusan. To say, sabi ni Sam Storm, that God is just is to say that He acts and speaks consistently with whatever His righteous nature requires. So, consistent. So, kung maano, parang halos parang pareho, yes! That was my point. Patuloy na diinan, halos pareho itong definition ng righteousness and justice ng Panginoon. Louis Berkhoff, sa kanyang concise systematic theology, it is that perfection of God by which He maintains Himself over against every violation of His holiness and shows in every respect that He is the Holy One. Ito daw yung katangian ng Diyos at paggawa ng Panginoon na kung saan namimintina ang kanyang pagiging banal. Yung kanyang pagiging righteous and yung kanyang pagiging just. John Macduff has a very short definition and I think it's helpful. Alam niyo yung definition ng technology? Technology is science applied. Yes? Science at work. That's technology. Ang definition niya ng justice ng Panginoon is holiness in exercise. Yung kabanalan ng Diyos, yung pagresponde, pagkilos ng kabanalan ng Panginoon bilang or in relation sa, let's put it sa atin in relation, sabihin natin sa ginawa ng tao. And God will deal always justly and righteously. Matuwid at naayon sa kanyang kabanalan. Well, there are three aspects of God's justice and righteousness. Meron tatlong aspeto na magandang i-considera pagdating sa hustisya at katuwiran ng Panginoon. To help us, again, pag sinabi natin hustisya, ano yung matuwid na dapat gawin? Tama ba? Halimbawa, may gumawa ng krimen, hustisya! Sa madaling salita, gawin niyo yung matuwid doon sa gumawa ng krimen. Okay? So, again, these two words are really tied together. So, different aspects. At ito ho ay honor to whom honor is due, galing ho kay Louis Berkhoff. Meron siya tinatawag na rectoral justice or righteousness. Rectoral, ibig sabihin is moral or standard. Ito yung pamantayan. This is the rectitude which God manifests as the ruler of both good and evil. In virtue of this, He institutes a moral government in the world and imposes a just law upon man with promises of rewards and for the obedience and threats of punishment for the disobedience. Sa madaling salita, ito hong moral or rectoral justice ay yung tugon ng Panginoon o pagbibigay niya ng hustisya sa tao at pagbibigay niya ng kaparaanan para ito ay maipatupad sa tao. Isa sa kaparaanan ay ang pag-i-establish niya ng world government, mga gobyerno sa sanglibutan. If you remember, sa Romans chapter 13, anong gawain ng gobyerno? Parusahan ang masama at bigyang papuri ang gumagawa ng mabuti. That is the right thing to do.
Also by giving law, pagbibigay niya ng kautusan para ang tao ay mamuhay sang-ayon sa pamantayang ito. So again, rectoral justice or standard. Ito yung basihan, ito yung pamantayan. Ang sabi ng Isaiah 33 verse 20, "For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, He will save us." So ano pong sabi? The Lord is our judge, the Lord is our lawgiver. Sino nagbigay ng kautusan? Sino nagbigay ng batas? Walang iba kung hindi ang Panginoon. And this answers yung tanong natin kanina, saan galing ang tama at mali? Sino nagbigay sa atin ng pamantayan? Walang iba kung hindi ang Diyos. And sa Romans chapter 2, Romans chapter 2, kung yung naalala, yung ating pag-aaral sa revelation ng Panginoon, God wrote His commands in the hearts of men. Kaya kahit mga taong hindi naniniwala sa Diyos, meron pa rin silang basihan ng tama at mali. Dahil nilagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa ating mga puso. Sabi ng Romans chapter 7 verse 12, "Wherefore the law is holy, the commandment is holy, just and good." So nandito ang standard na ibinigay ng Panginoon, God's rectoral justice. And, by the way, nakalimutan kong sabihin, depende sa ating pagtugon dun sa ginawang pamantayan ng Panginoon, God will deal justly. Halimbawa nga, sumuway ka sa utos ng Panginoon. If you remember sa second commandment, ano ikalawang utos? Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. At merong banta ang Panginoon, sino mang gagawa at sasamba at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosang ito, ang sabi ng Panginoon, bibisitahin ko yung kalapastanganan nila hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Sa anak, sa apo sa tuhod, sa apo sa talampakan. Bibisitahin ng Diyos ang kalapastanganan na yun. Sa madaling salita, may banta. Sinaway mo yung pamantayan ng Panginoon, merong katampatang tugon ang Diyos. At ganoon din naman sa kabila, kung sumunod ka, nandun naman din yung katampatang tugon ng pagpapala at kagalakan ng Panginoon doon sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. And this leads us doon sa pangalawang aspeto ng justice or righteousness ng Panginoon. Una is rectoral, pangalawa is remunerative. Siguro yung iba ay pamilyar sa salitang ito. Ang ibig sabihin nito is it manifests itself in distribution of rewards to both men and angels. Yung reward ng Panginoon, nire-remunerate niya, nagbibigay siya ng mabuti, gumagawa siya ng maganda para doon sa mga gumagawa at sumusunod sa kanyang kalooban. Buksan lang natin sa ilang mga talata ho sa Biblia. Psalm 58. Nandiyan na rin tayo sa book of Psalm 58. Verse 11. Psalm 58, verse 11. Ano po ang sabi? So that a man shall say, verily, there is what? A reward for the righteous. Verily, He is a God that judgeth in the earth. Ang Diyos ay Diyos na humahatol sa mundo at merong gantimpala para sa matuwid. Isa pa ho na isang magandang talata ho na ating magandang buksan sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Ano po ang sabi? For God is not unrighteous, o double negative, ibig sabihin positive. Hindi siya hindi matuwid, ibig sabihin siya ay matuwid. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
Hindi daw nakakalimutan ng Diyos, hindi siya baluktot para kalimutan ang inyong work and labor of love. Maaaring hindi nakita ng tao, maaaring hindi na parangalan ng barangay captain, hindi na-recognize ng mayor, pero kung ikaw ay may ginawang mabuti, kahit hindi nakapost sa social media, ito ay kita ng Diyos at hindi siya hindi matuwid para ito'y kalimutan. Meron kang tinulungan, meron kang inasistihan, meron kang pinamagandang, gumawa ka ng ng magandang loob sa iyong kapwa, at kahit minsan may kausap po ako. Ang sabi niya, Brother Paul, paano yung tinulungan mo, tapos yung itinulong mo, ginamit sa masama? Halimbawa, talagang alam mo na siya'y kapos, ang pamilya niya'y kapos, binigyan mo ng pera para makatulong, at may konting celebration sila pag Pasko, pero nakita mo, ibinili ng alak. Paano yun? Ang sabi sa kanya, hindi mababaliwala sa harapan ng Diyos yung ginawa mo mabuti. Mananagot siya sa ginawa niyang masama. Okay, nakuha niyo ho yun? Ngayon, kung alam mo nang ginagamit sa masama, maging mabuting katiwala. Hindi na wise na patuloy mong ibigay doon kung nakikita mong ginagamit sa masama. Nevertheless, ang punto ho natin ay ito, ang Diyos ay hindi matuwid para kalimutan ang mga ginawa mo at pagpapagal mo na gawa ng pag-ibig na which ye have showed toward His name in that ye have ministered to the saints and do minister. Hindi lang huyaan mga kapatid yung paglilingkod sa Diyos, that is paglilingkod sa loob ng church, pagbibigay sa no. Ang sinabi niya ho dyan, ministering to the saints. Particularly sa mga kapatiran, may mga nakita kang kapatiran na nangangailangan at ikaw ay kumilos at dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kanila ay gumawa ka ng kaparaanan para kahit paano ma-alleviate yung kanilang abang kalagayan, hindi daw liko ang Diyos para kalimutan yun. So that is remunerative. God rewards those who do right. Ginagantimpalaan, gagantihan. Hindi man sa buhay na ito, maging sa buhay sa kabila, hindi ito baliwala sa Panginoon. And then lastly, aspect about God's justice, there is the retributive justice. Yung remunerative, it is God's righteous dealing to those who do right. Ito yung hustisya ng Panginoon sa gumagawa ng tama. Yun namang retributive, it is God's righteous reward sa gumagawa ng unrighteousness. Yung pagbibigay ng katampatan na bagay ng Panginoon doon naman sa gumagawa ng masama. This relates to the infliction of penalties and is an expression of divine wrath. Ito yung may penalty, may bayad, may parusa, yung lumalabag sa kautusan ng Panginoon. At hindi lang ito basta parusa na para bang halimbawa, si Kuya Tristan ay nakasuhan at humarap sa husgado at siya ay gumawa ng isang bagay laban kay Brother Gab at talagang napatunayan ayon sa mga ebidensya si Tristan Tanudra ay nasumpungang may sala, siya ay parurusahan ng 2 oras na pagkakakulong. 2 oras. Wala lang sa akin yun. Ako bilang hukom, wala lang. Dahil ito yung sinasabi ng batas, ayon sa dahil ito yung kasalanan, ito yung bayad, ito yung parusa na kataan doon, sige, kulong, 2 oras. Pero pagdating sa Diyos, ang bawat kasalanan, yung kasing kasalanan niya ay kasalanan kay Brother Gab. Pagdating sa Diyos, ang bawat kasalanan ay kasalanan laban sa Kanya. So, hindi lang ito basta parusa na, okay, parusahan, tapos wala na. No. It is also an expression of God's wrath. Hindi lang basta parusahan niya ni kulong. No. Kung hindi nandun yung puot, yung galit ng hukom ng Diyos. God's retributive justice. Usa lang natin ho sa 2 talata.
Marami tayong pwedeng puntahan, pero let's look at Romans chapter 1. Romans chapter 1, and this may be familiar words. Romans chapter 1, verse 32. Anong sabi? Who, at yung word na who ay yung mga gumagawa ng mga kasalanan, gumagawa ng kung ano-anong mga paglabag sa kalooban ng Panginoon, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. So, alam na nila sa ginagawa nilang mga paglabag sa kalooban ng Panginoon, paglabag sa batas ng Panginoon, they know the what? The judgment of God. Nandoon yung parusa ng Panginoon. And we will go quickly sa chapter 2. Chapter 2, verse number 6. Ano pong sabi? Who will render to every man according to his deeds. Ibibigay daw ng Diyos sang-ayon sa gawa mo. Ang sabi niya, talon tayo sa verse 8, but unto them that are contentious, palaaway, and do not obey the truth, hindi sumusunod sa katotohanan, but obey unrighteousness, anong igaganti ng Diyos? Indignation and wrath. Yun ang ipapataw, kagalitan at kapuotan. Yun ang parusa ng Diyos. That is God's retributive justice. So God is righteous. God is just. At dahil siya ay Diyos na matuwid, kapag gumawa ka ng katwiran, handon ang katampatang pagpapala at kabutihan ng Panginoon. Pero pag gumawa ka ng kalikuan, handon ang katampatang parusa at galit ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 14, and as I've said, ito na yung, as I know, as far as my knowledge goes, sa New Testament is the closest we have to an imprecatory prayer. Ang sabi ni Pablo, 2 Timothy 4:14, Alexander the coppersmith did me much evil. Merong, hindi dinescribe ni Pablo kung ano ang ginawa nito, pero ito ay napakatinding injustice, misdeeds na ginawa ng isang tao, so much so na minention siya ni Pablo. Itong Alexander na to, itong tao na nangangalang Alexander, sinong Alexander? Yung coppersmith, yung ang trabaho niya may kinalaman sa siya, panday ng copper. Ang dami niyang ginawang masama sa akin. Anong sabi ni Pablo? Gaganti ako? No. Anong sabi ni Pablo? The Lord reward him according to his works. That's God's retributive justice. So, mga kapatid, kailangan bigyan natin ng atensyon ang katotohanan ito sapagkat ang Diyos ay Diyos na matuwid. At oo, tayo'y Kristiyano na. At oo, tayo'y wala ng anumang hatol kay Kristo Jesus. Pero wag nating isipin kailanman na baliwala sa Diyos kung tayo'y gagawa ng matuwid at o hindi katwiran. Huwag nating isipin na ito'y hindi pansin ng Panginoon. Huwag nating isipin na wala ito sa atensyon ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa, ito ay kita ng Panginoon at nandoon ang kanyang hustisya sa sumusunod sa kanyang kalooban at hustisya rin sa sumusuway o lumalabag sa kanyang mga kautusan. Ang sabi ng Romans chapter 2, let's just go to this verse quickly. Romans chapter 2, verse 11. For there is what? No respect of persons with God. Walang palakasan sa Diyos. Ha? Siguro ho, lalo na sa ating mga kapatid ang madalas nasa kalsada, nakita nyo yung isang sasakyan, pinatabi ng enforcer, pagbukas ng bintana, uy, pare, ikaw pala yan, easy.
Anong sabi ng driver? Buti lang, mabait yung pare. No, 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 no. Ang nangyari doon ay injustice. Yung lumabag sa batas, hindi naparusahan. Subukan natin pakawalan yung pumatay doon sa mag-ina. Huh? Siguro lahat tayo sisigaw, hostisya! Pero yung driver na pinakawalan, kahit lumabag sa batas, pero with God, there is no respect of persons. Yes, we are God's children. Pero huwag nating isipin na palulusutin ng Panginoon. Ang Diyos, ang minamahal niya, pinapalo niya. Ayun, sasabihin, Brother Paul, walang palong dumarating sa akin. Walang sabi ng Biblia, kung walang palong dumarating sa iyo, mas matakot ka. Kasi kung hindi ka nakakaranas ng palo, baka hindi ka anak. Kung namumuhay ka sa kasalanan at walang dumarating na palo ang Panginoon, iyaan ay hindi magandang bagay na kailangan mong ikatuwa. Kundi siyasatin mo yung sarili kung tunay kang mananampalataya. Pero ang punto lang ho natin dito ay ito. Ano man ang kalagayan, presidente ka man o ikaw ay nakatira sa barong-barong, God is no respecter of persons. Ibibigay niya yung matuwid. Ano dapat ang tugon ng Kristiyano dito? O ano dapat ang tugon ng tao dito? Una, ang tugon ng mananampalataya. Ang tugon ng hindi mananampalataya. Ang tugon ng hindi Kristiyano. Ang hindi Kristiyano na isang makasalanan at hindi pa tumitiwala kay Kristo ay kailangang manginig sa takot sapagkat nalalaman niya na ang Diyos na nakakaalam at nakakakita ng lahat ng bagay ay alam at kita ang lahat ng kanyang kasalanan at ibibigay niya ang katampatang parusa. Listen, kung ikaw ay naririto at hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, matakot ka, hindi ka makakalusot sa Diyos. Maaaring nakakalusot ka kay nanay at kay tatay, konting pakyut lang, okay na. Hindi ka makakalusot sa Diyos. Tanging kabayaran na maaari, ang tanging kaparaanan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo. Ikaw ay sumampalataya sa Kanya na namatay, nilibing at muling nabuhay. At matatanggap mo ang kapatawaran ng kasalanan. By the way, kay Kristo, hindi pa rin pinalusot ang kasalanan. Binayaran ni Kristo. Because God is a righteous God. Maging sa Kanyang pagliligtas, hindi niya papalusutin ang kasalanan. Binayaran pa rin. At sa mananampalataya, sa atin na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, paghuhugas ng kasalanan, itong katotohanan na ito ng katangian ng Diyos na kailangan magbigay sa atin at magdulot ng lalong pagkatakot sa Kanya. Pagkatakot in a sense, una, matakot tayo sapagkat kahit tayo Kristiyano na, anak ng Panginoon, hindi baliwala sa Diyos kung gumagawa tayo ng matuwid o ng masama. Lalo na kung masama. At kung tayo ay anak na ng Panginoon, tayo ay Kristiyano, hindi rin baliwala sa Diyos kung tayo ay gumagawa ng mabuti. Makakaasa tayo sa Panginoon. Hindi ka man mapalakpakan, hindi ka man ma-recognize dito sa lupa, kita ng Diyos ang mabuti mong ginawa at ginagawa at gagawin. At hindi liko ang Diyos para kalimutan ito. Okay, sabihin natin, ginawan mo ng mabuti, hindi ka man lang pinasalamatan, hindi ka man lang in-appreciate. Wag mong kalimutan, kita ito ng Diyos at hindi ito baliwala sa harapan ng Panginoon. So matakot tayo sa Diyos. At matakot tayo sa Diyos in a sense na ito ay magdulot sa atin ng mas malalim na pagsamba sa Kanya. Sawang-sawa na tayo. Sawang-sawa na tayo sa mga hukom. Sawang-sawa na tayo sa mga politiko. Oo, maging mga presidente pa na nababayaran. Tama? Nasusuhulan. Pero sumamba tayo sa harapan ng Diyos.
na hindi masusuhulan ng kahit na ano o kahit na sino. Ito dapat ay magdulot sa atin ng mas malalim na pagsamba sa Panginoon. And also, motivation to do good. Well, for the sake of time, hindi na ho natin pupuntahan yung kalawa, which is the wrath of God. Let me just encourage you to consider a thought. Dahil ang Diyos ay matuwid, sasabi ko ito dati, hell will be always hell. Pero kagaya ng sinabi ng ibang mga theologian, I also believe na even in hell, there will be levels. Maybe, imagine natin ito. Ang impyerno ay laging mainit, pero mahigit sa malamang merong mga lugar na mas mainit. Dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid. Ang isang taong hindi nagsisi at sumampalataya kay Kristo at gumawa ng kasalanan, maaaring pumatay ng isang kapwa-tao at pupunta sa impyerno. Pero yung taong nagpapatay ng libu-libong katao, pareho lang, tatanggapin niya ang katampatang parusa. Walang makalulusot sa Diyos. Because God is righteous. Pero para sa ating mga mananampalataya, let me encourage you, consider heaven. Heaven is heaven. Pero God is righteous and will reward ang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan sa Kanya. Sabihin, pantay-pantay sa langit. God is righteous. Yes, lahat nasa langit will enjoy heaven. Pero I think and I believe na meron, again, read the New Testament, there are rewards and merong sinabi sa 1 Corinthians, some will suffer loss. They are saved, but they will suffer loss. Yung mga gumagawa ng may ulterior motives, yung kanilang mga gawa dadaan sa apoy, pag ng apoy, pugnaw. They will suffer loss. They are saved, but they will suffer loss. Pero merong tatanggap na mga gantimpala. Huwag nating isipin na ang ating ginagawa ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Because God is a righteous God. And God is a God of justice. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa katotohanan ito. At tulungan mo kami na magpahinga, umasa, sumandal, namnamin ang ganda, ang kaluwalhatian ng katotohanan na ikaw, O Diyos, ay perpektong matuwid. Matuwid ka sa lahat ng iyong ginagawa at matuwid ka sa lahat ng iyong pakikitungo. At kailanman wala kang ginawa ng hindi matuwid. At Panginoon, malayo nawa sa amin. Alisin mo nawa sa amin ang kaisipan at mga pagkakataon na kami natutukso na isipin na hindi ka matuwid. Kapag dumarating ang mga kahirapan, kapag dumarating ang mga problema o maging karamdaman, andoon ang mabilis at kung hindi namin babantayan ang kaisipan na ikaw ay hatulan na hindi ka matuwid. Panginoon, malinaw sa iyong salita. Ikaw ay Diyos na perpektong matuwid at gumagawa ng matuwid at naggagantimpala ng matuwid sa sumusuway sa iyo at sa sumusunod sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Ang Lord, nawa ang katotohanan na ikaw ay matuwid ay magtulak ng madali sa makasalanang magsisi at sumampalataya kay Kristo. At kung hindi siya sasampalataya kay Kristo, kanyang haharapin ng matuwid na puot at galit mo walang hanggan sa impyerno.
At sa amin namang na mga anak kay Kristo Jesus, ang katotohanan na ikaw ay matuwid ay maglayo sa amin sa kasalanan at magtulak sa amin sa masipag na paggawa ng kabutihan at pagsunod sa iyong kalooban. At Panginoon, kung paano ikaw ay matuwid, nawa makita rin sa aming pakikitungo sa aming buhay, sa aming kapwa, ang pagiging matuwid. Isang buhay na matuwid. Salamat po, O Diyos. Nawa ang mga katotohanan ito ay hindi maging impormasyon lamang, kundi gamitin mo sa patuloy na ikahuhubog namin sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Ingatan mo kami. Salamat po sa biyaya mo. Lahat ng itidalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, bago tayo dumako sa atin hong break time, para humamaya ay hindi tayo mahirapan, gusto ko i-encourage yung iba natin mga kapatiran ay meron pa mga bakante ho dito sa medyo bandang gitna at harapan. And let me encourage yung mga families, kung kayo ay isang pamilya na magkakasama din naman sa bahay, ay pwede ho kayong magsama-sama ng upuan sa may bandang likuran. So i-reserve ho natin yun, lalo na yung merong ilan may kasamang kabataan, okay lang ho yun. Na yun, kung preferred nyo, okay lang, Brother Paul, nandito kami, magkakameron gusto namin sa medyo hada, okay lang din ho yan. Pero kung mas magiging komportable ho sa inyo na magkakasama kayo sa likod, that is also a choice. Ano po? Na pwede para hindi ho magulo. Pero let me encourage yung iba, can move forward mamaya ho lalo na sa ating gawain ng pagsamba. God bless po. We are dismissed sa ating Sunday School. Please maintain physical distancing, wear your face mask and face shield po.